ay ang ikalawang yugto ng imperialismo at kolonyalismo sa Asya. Imperialismo. Ito ay isang patakaran o sistema kung saan ang isang malakas na bansa ay nagpapalawak ng kapangyarihan at impluwensya sa pamamagitan ng pananakop, pagkontrol o pamamahala sa mga mahihinang bansa o teritoryo. Maaari itong gawin sa larangan ng politika, ekonomiya, militar o kultura. Layunin ng imperialismo na pagsamantalahan ang likas na yaman, pamilihan, at lakas paggawa ng nasakop na lugar. Gayon din ang pagpapalaganap ng ideolohiya at pamumuhay ng mga mananakop. Sa madaling salita, ang imperialismo ay ang pagpapalawak ng kapangyarihan ng isang bansa sa labas ng sarili nitong teritoryo upang makinabang at maghari sa ibang bayan. Ang imperialismo noong ika-18 siglo ay naging resulta ng 4 na pangunahing salik. Ito ay ang mga sumusunod. Una, pagsiklab ng damdaming nasyonalismo ng mga bansang Europeo para maipakita nila ang kanilang pagmamahal sa kanilang bansa at maging mas makapangyarihang bansa kumpara sa iba. Ikalawa, ang Rebolusyong Industrial ay isang mahalagang yugto ng pagbabago sa kasaysayan kung saan nagkaroon ng malaking pag-unlad sa teknolohiya, agrikultura, industriya, at transportasyon. Dahil sa Rebolusyong Industrial, nangailangan ang mga kanluranin ng pagkukunan ng mga hilaw na materyales o raw materials at pamilihan ng mga yari nitong mga produkto. Nagsimula ang Rebolusyong Industrial sa Europa, partikular sa Inglaterra, Britain, noong kalagitnaan ng ika-18 siglo, bandang 1760. Ikatlo, ang kapitalismo ay isang sistemang pang-ekonomiya na nakabatay sa pribadong pagmamay-ari ng mga lupa, kalakal, at paraan ng produksyon, kung saan ang layunin ay ang pagkakaroon ng tubo o kita. Dahil sa magandang kalakalan sa pagitan ng mga Europeo at ng mga Asyano, dumami ang naipong salapi ng mga kanluranin. Mula sa mga salaping naipon, ginamit ito ng mga mangangalakal sa mga minahan at sakahan para mas lalong lumago ang kanilang salapi. Ika-4, ang The White Man's Burden, na isinulat ni Rudyard Kipling, isang manunulang na Ingles. Ipinasa ilalim sa kaisipang ito na pabigat lamang sa mga kanluranin ang mga bansang nasasakupan nito. Pinaniwala rin nila ang mga bansa sa Asya at Africa na ang kanilang pamumuno rito ay ang magdadala sa kanila ng tunay na pag-unlad at para gawin silang ganap na sibilisado. Ang naganap na imperialismo noong ika-18 siglo ay bunga ng 4 na pangunahing salik na naunang nabanggit. Maraming salamat sa inyong pakikinig at panonood. Huwag kalimutan mag-like, share, follow, at mag-iwan ng comment para sa susunod nating mga video.